Ayan, magandang araw para sa ating lahat at welcome back sa ating video presentation na talakayan. At ito naman ay ang Module 2 sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ngayon ay atin na namang tatalakayin ang ibang topiko sa EST. Ito ay ang tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Kasi minsan, may mga kapangyarihan tayong ginagamit sa hindi tamang pamamaraan at ang ating kalikasan ay minsan ng ating pinabayaan at atin ang inaabuso. Yan. Sinasabi pa rito na ang tao ang pinakamakapangyarihang nilalang ng likha ng Diyos. Dahil tayo ang pinaka-espesyal, no? Tayo ay may buhay, tayo ay ang siyang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mangangalaga sa lahat ng mga bagay at may buhay na ginawa niyan. Natatalakay natin sa unang budyo. No? May kakayahan siyang pangangalagaan at pananalatiin ang kaayusan ng ating kalikasan. No, sabi pa rito, kaya na rin itong sirain. Di ba? Kung kaya niyang pangalagaan ang kalikasan, pwede rin niya itong sirain. Sa mga gawain ng taong pagmamalabis ay nakakaapekto sa kalikasan at sa kapwa tao. Dahil hindi lamang ang kalikasan ang nasisira, pati na rin ang mga pagmamayari at ang buhay ng kapwa-tao. Ang mga hangarin ng tao ay maaaring mabuti man o masama. Maaari siyang dalhin ito sa mga bagay na di ka nais-nais, gaya ng pagtanggap ng suhol, pakikipagsabuatan, korupsyon, at iba pa. So, kung ano ang kalagayan ng isang tao, iyon ang kadahilanan kung bakit gagawa siyang mabuti o kaya gagawa siya ng masama. Sabi pa rito na bilang mga tao, may kanya-kanya tayong mga pangangailangan. Sa mga pangangailangan, kailangang matugunan, di ba? Kasi habang nabubuhay tayo, ay lumalaki at lumalaki rin ang pangangailangan natin bilang tao. No? Subalit may ilang mga tao na higit pa sa pangangailangan ang kanilang gusto na dahilan ng hindi matigil-tigil na problema ng ating bansa at ng buong mundo. Marahil iniisip nila na mas marami, mas nakabubuti. Kasi, di ba, gugustuhin natin yung mas marami pa ang makukuha natin. Kaya mas naging hindi na kabutihan ang nagawa nito para sa ating kalikasan. No? Naging pabaya ang tao sa kalikasan na may napakalaking abag sa sangkatauhan. Kasi lahat ng meron tayo ngayon ay dahil iyon sa kalikasan na binigay ng Diyos para sa ating nagiging mapagmalabis at mapagmataas ang tao na nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili, no? Minsan kasi dahil sa pangangailangan ng tao, no, ay gumagawa na tayo ng mga bagay na ikasisira na ng ating kalikasan, ng ating lipunan, no? At hindi lang iyon sa kakulangan ng tao at dahil rin sa kakulangan ng respeto natin sa tao at pangangalaga sa ating lipunan, no? Inaabuso na natin ito. Yung mga basura natin, ilalagay natin sa kahit saan, itinatapon natin sa kahit saan. Yung paggamit natin ng tubig, no? Minsan inaabuso na natin yung paggamit natin ng mga punong kahoy, nagpuputol tayo ng hindi pinapalitan, no? Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ay ngayon unti-unti na nawawala ang kalikasan at tinaguri ang paraiso natin noon na maraming punong kahoy, matahimik at mapayapang lipunan. No, sinasabi pa rito na
lahat ng pagmamalabis na ginagawa ng tao ay may kaukulang pananagutan. Kung ano ang iyong itatanim, ay siya rin iyong aanihin, di ba? So gawin nating halimbawa ang mga punong kahoy. Ang mga hindi pagputol sa mga ito ay pagbibigay halaga sa ating kapwa. Ito ay pagsaalang-alang sa kabutihang panlahat, no? Dahil alam mong iyon ay nakasisira sa ating kapaligiran kapag patuloy natin itong pinuputol. So, hindi ibig sabihin na mas maraming gusali, mas nakakabuti dahil maraming pwedeng maitulot ang pagpapatayo ng mga ito, gaya na lamang ng polusyon at basura, no? Kahit ako minsan ayaw kong pumunta ng mga cities dahil mas malamig, mas mapayapa sa bukid kumpara sa mga cities na lugar na kung saan walang mga punong kahoy. Ang nandun lang ay mga basura, tumpok ng mga iba't ibang basura at hindi magandang simoy ng hangin. Hindi gaya sa bukid or sa bukirin na presko ang hangin na iyong malalanghap, di ba? Ang hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan, ang pagsunod sa mga batas, ang hindi pagtapak sa dignidad ng tao, ang pagsisiwalat sa lahat katotohanan at pagrerespeto, at iba pa, lahat ng ito ay pagsaalang-alang sa butihang panlahat, no? Kung marunong tayong magrespeto at magmahal sa ating kalikasan, ito ay isang kabutihang panlahat o pag-aalala sa kabutihang panlahat. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kalikasan ay inaalagaan din natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng wastuang paggamit ng kapangyarihan ay mapapanatili natin ang kaayusan ng ating lipunan. So, alam naman natin lahat, no? Kung ito ay ating aalagaan, mas maging mapapabuti natin ang lipunan na meron tayo ngayon, no? Kabutihang panglahat or common good, na ito ay kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Hindi kabutihan para sa akin, para sa aking pamilya naman, kundi kabutihan para sa ating lahat. No? Ang pag-aalaga sa kalikasan ay hindi gawain para sa isang tao lamang, kundi para sa lahat dahil iisa lang ang mundong ginagalawan natin lahat. Tayo ay nasa Earth na planeta, nasa mundong atin. So kapag magtatanim tayo ng kahoy, hindi ito ay nagbibigay lamang ng kabutihan para sa akin, kundi para sa ating lahat. No? Paano kung iilan lang ang magtatanim ng punong kahoy at marami ang namumutol nito, di ba? Iisa lang ang nagtatanim, 10 ang pumuputol. Anong mangyayari sa ating mundo, no? Paano kung kailan lang ang matapat at marami ang gumagawa ng anomalya? Sa tingin niyo ba ay magiging matiwasay ang mundo? No? Kung iilan lang ang mga mapuputing tao, maging matiwasay ba ang ating mundo? Diba? Siguro ay hindi, no? Kaya kailangan lahat tayo, no? Kailangan nating gumawa ng mga hakbang tulad ng pagsuko ng korupsyon, kolusyon, ang pakikipagsabuatan, panunuhol, at iba pa upang maipanumbalik ang kasiglahan at kalakasan at upang mapapanatili ang kaayusan ng ating pamumuhay. Kailangan sisimulan natin ito sa ating pamumuhay, sa ating mga sarili, no? Gaya lamang ng pagtapon, no? Ng basura habang kumakain tayo, itatapon natin ito sa tamang lalagyan, sa tamang basurahan, no? Ito ay isa lamang sa pag-uumpisa ng ating pagmamahal sa ating kalikasan, di ba? No?
ang pagtulong sa komunidad gaya na lamang ng mga problema ng barangay na may kaugnayan sa kalikasan. Dahil kung patuloy ang mga taliwas na gawain ay magiging kawawa ang susunod na henerasyon. Kung iisa lamang ang tatanim ng kahoy at puputulin ito ng marami, ano na, no? Ang magiging lipunan ng mga bagong henerasyon or susunod na henerasyon, di ba? Kaya kailangan ngayon pa lang ay sisimulan na natin, no? Sa makatuwid, dapat igalang ang lahat ng tao, no? Ang ating kalikasan dahil tayo ay magkakaugnay. Kaya nga si Obispo Gianpaolo Cripalde, no, isa siyang Pontifical Council for Justice and Peace. So, gumawa nga siya ng 10 utos para sa kalikasan. So, gaya ng Biblia, ay gumawa rin siya ng 10 utos para mas mapapangalagaan pa ang ating kalikasan at maprepreserba natin ito hanggang sa susunod na henerasyon. So, para sa pangkalahatan, ang pagtingin, pangangalaga, pagmamahal at paggalang sa kalikasan ay nararapat na nakaugat sa pasasalamat sa Diyos na siyang lumikha sa lahat ng ating nakikita. Makapangyarihan ang tao at kaya niyang manguna. Kaya niyang hikayatin ang kanyang kapwa-tao na gumawa ng mga tamang gawain. Kaya ng tao na kumilos at nanayaayon para sa kalikasan. So, gamitin ang konsensya, hindi ang pagnanasa. Dahil kapag may konsensya tayong lahat, kapag marunong tayong umalala sa naglikha at pagbibigay ng papuri para sa naglikha, nagbigay ng kalikasan at kung ano man ang meron tayo ngayon na mga bagay, kaya nararapat lamang na ating pangangalagaan, mahalin ang ating kalikasan, ang ating lipunan at ang mundong meron tayo ngayon. Maraming salamat at hanggang dyan lamang ang Module 2 para sa ating edukasyon sa pagpapakatao na asignatura. No, kaya kailangan nating gamitin ang kapangyarihan na meron tayo bilang isang makapangyarihang nilalang na ginawa ng Diyos ang tao. Kailangan natin itong gamitin sa tama at sa pangangalaga ng tama sa ating kalikasan. Maraming salamat sa inyong panunood na may marami kayong natutunan sa ating talakayan. At para sa ating susunod na module, no, ay subaybayan pa ninyo para mas marami pa tayong matutunan. Maraming salamat at isang magandang araw sa ating lahat.